Ito ang pinakabagong DMB film ng Netflix na ipapalabas sa 2025. Kahit na ang pangunahing grupo ng mga karakter ay walang malakas na kakayahan sa pakikipaglaban, mayroon silang talino at sa buong oras. Hinaharap nila ang mga problema ng may determinasyon at maayos. Parang ito talaga ang pinaka-epektibong paraan upang harapin ang kalamidad ng mga undead. Walang nang masabi pa, simulan na natin ang pelikula. Lahat ay naghahanda para sa taunang pagdiriwang ng pagtanda. Ang pinuno ng nayon ay nagdaos ng malaking piging sa bakuran ng bahay ng pulis. Sinamantala ni Roman ang pagkakataon habang naglilibot ang mga gwardya para pumasok sa kusina at kunin ang singsing na diamante. Handa na siyang mag-propose sa kanyang kasintahan na si Nis, ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumawag ang hepe ng pulisya. Nakumpiska nila ang isang kargamento ng ilegal na paputok at inutusan si Roman na pumunta doon agad. Wala siyang nagawa kundi ilagay ang singsing sa kanyang bulsa at magpaalam kay Nis. Pagkatapos ay nagmadali siyang umalis sa lugar ng pagdiriwang. Gayunpaman, pagkaalis lang ni Roman, isang kotse ang bumulusok papunta sa mga bisita. Huminto lamang ang sasakyan, nang bumangga ito sa isang pickup truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Tinulungan ng punong bayan ang mga nasugatang tao at pagkatapos ay nagalit na tumakbo patungo sa sasakyan upang tanungin ang driver. Pagbukas ko ng pinto ng sasakyan, nakita ko siyang nanginginig. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon, itinulak na siya ng driver pababa sa bukid. Nasaksihan ng mga tao sa paligid ang pagkamatay ng pinuno ng nayon dahil sa kagat, at sila ay labis na natakot. Ano ba talaga ang nangyayari? Balikan natin ang oras, 5 oras na ang nakalipas. Sa isang pabrika ng gamot na malapit ng Malugi. Pagkatapos ng 3 buwang pagsisikap, sa wakas ay nakagawa sila ng bagong gamot. Bago ito ipasuri, espesyal na naghanda ang research director ng 2 sample para sa pagsubok. Para sa kanyang boss at isang malaking kliyente na susubok muna. Ang may-ari ng pabrika ay halos 60 taong gulang ngunit kumuha ng isang bata at magandang asawa. Mukha siyang pagod. Nang dalhin ang bagong sample ng gamot, ininom niya ito agad nang walang pag-aalinlangan. Sa oras na iyon, may ingay na narinig sa labas ng bakuran. Pala, ang anak na babae ng may-ari kasama ang kanyang pamilya ay bumalik. Ang asawang si Karina ay nagmadaling lumabas para salubungin sila, gayunpaman ang anak na babae. Si Kenneth ay tila hindi gusto ang batang madrasta na ito. Ang may-ari ay kakatapos lang maligo ngunit nang tumingin siya sa salamin. Namangha siya at hindi makapagsalita, ang mga kulob at sa noo at ang puting buhok ay nawala. Ang buong katawan niya ay parang bamata ng ilang dekada. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang batang asawa at labis na nasasabik, upang ipahayag na ito ang elixir ng buhay na bagong nirebisa ng pabrika ng parmasyutiko. Gayunpaman, ang anak na babae ni Kenneth ay kasama pa rin ang kanyang asawa na nag-uusap kung paano ibenta ang pabrika ng parmasyutiko. Tapos na nga nila ang video pang-anunsyo at nakikipag-usap pa sila tungkol sa paghahati ng pera sa kanyang kapatid. Sayang, ang anak na lalaki ng chairman na ito ay buong araw lang naglalaro ng game sa bahay. Hindi kailanman nag-alala si Ban Suwang sa negosyo. Nang pumasok ang boss na may masiglang anyo sa sala, lahat ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Inakala pa ng manugang na si Rudy na nagpaday ng buhok ang biyenan niya. Hindi nagpaliwanag ang boss, sa halip ay bigla siyang nagdeklara ng desisyon. Naitigil ang plano na ibenta ang pabrika. Ang pangunahing dahilan ay ang bagong gamot na matagumpay na na-research. Gayunpaman, hindi masaya ang anak niyang si Kenneth. Nakaplano na sana siya na pagkatapos makuha ang pera ay makikipaghiwalay siya sa asawa niya. At isasama ang anak para magsimula ng sarili niyang buhay. Dahil inis na siya sa lahat ng nakikita niya. Maliban sa lalaking buong araw na naglalandian sa labas, at sa matalik niyang kaibigan na ngayon ay naging madrasta na niya. Nagkatinginan silang dalawa ng masama at biglang nagkagulo ang paligid. Ang amo ay lalong nagalit hanggang sa umbok na ang mga ugat sa kanyang leeg. Malakas niyang sinigawan ang mga nag-aaway. Nagsimula siyang punahin ang kanilang mga pagkakamali, marahil dahil sa sobrang pagkainis. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay lalong lumitaw at ang kanyang bibig ay nagsimulang magdugo nang hindi niya makontrol. Hindi nagtagal, siya ay bumagsak sa sahig at nawalan ng malay. Nagmadaling lumapit si Rudy, manugang, para tingnan at natuklasan niyang huminto na ang puso ng biyenan niya. Nagkagulo ang lahat sa pagtawag ng ambulansya, ngunit sa susunod na sandali, biglang bumangon ang amo, namutla ang mga mata nito. Isang mababang ungol ang lumabas sa lalamunan nito, at nang makita ang paglapit ng tagapamahala,
automatiko itong sumugod patungo sa kanya. Sumugod ang driver para tumulong, ngunit siya rin ay itinumba ng nag-iba ng anyo na amo. Kahit hindi siya nakagat, ang mukha niya ay napuno ng dugo na ibinuga ng amo. Nagmadaling sumugod si Bambang, ang anak, para hilahin siya pabalik. Ngunit hindi siya nakatayo ng matatag kaya natamba siya sa lupa, at nakita niyang malapit na rin siyang makagat. Mabilis niyang hinablat ang dekorasyong arko. Walang pag-aalinlangan niyang pinaputok ito at tinamaan ang ulo ng amo. Mabilis siyang bumagsak sa lupa at hindi na gumalaw. Lahat ng tao ay nabigla sa nangyari, tanging ang mga manugang ni Rudy ang nanatiling kalmado. Agad niyang inutusan ang driver na magtungo agad sa istasyon ng pulisya para humingi ng tulong. Sa kasalukuyan, ang buong mansyon ay nagkagulo. Si Bambang ay nakaupo sa kotse at sinisisi ang sarili, sa pag-aakalang siya ang nakapatay sa kanyang ama. Samantala, ang butler na kinagat sa leeg ay patuloy na dinudugo. Pinag-uusapan nila kung paano dadalhin siya sa ospital. Ngunit biglang tumayo ang butler at ang kilos niya ay eksaktong ginaya ang amo. Nang makita ang buhay na tao, walang pag-aalinlangan siyang sumugod upang manaira. Isang kasambahang babae ang lumapit upang pigilan siya ngunit malas na naging biktima rin. Napagtanto ni Rudy na manugang ang bigat ng sitwasyon. Habang niyayakap ang anak at tumatakbo palabas, ang anak niyang si Kenneth ay inaalo ang kanyang kapatid sa kotse. Bigla siyang nakadama na may mali sa bakuran ng bahay. Isang kasambahang babae ang baliw na kinakagat at sinisira ang hardinero. Si Kenneth ay naghandang sumulong para mag-imbestiga ngunit nakakita siya ng isang masama at kakilakilabot na mukha. Sa kabutihang palad, naunahan siyang paandarin ni Kuya Bambang ang sasakyan. Direktang tinabig ang nag-iba ng anyo na kasambahay sa ilalim ng gulong. Hindi na nakapag-react sa takot si Kenneth at nagmadaling tumakbo pabalik sa sala. Ngunit natuklasan niyang nawawala na ang kanyang anak at asawa. Ang buong sahig ay puno ng bakas ng dugo, at kahit tumawag sa telepono ay walang sumasagot. Biglang may isang nag-iba ng anyo na kasambahay na sumugod palabas ng silid tulugan. Mabilis silang tumakbo palabas at pumunta sa kotse kanina. Nakita nilang nawawala na naman ang kasambahay na kakalabas lang. Habang nagtataka silang dalawa, nakita nila ang isa't isa na kaladkad ang kalahati ng katawan. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Bambang at agad siyang sinipa. Sobrang kakaiba talaga dito. Maaari lang silang pansamantalang tumakas at saka na mag-isip. Ang orihinal na driver ay nagplano na pumunta sa istasyon ng pulisya para mag-ulat. Dahil ang dugo sa mukha ay tumagos sa balat, ang viro sa katawan ay nagsimula na ring kumalat sa kanya. Sa sandaling iyon, nagkataong may dumaraang sasakyan malapit sa bahay ng pinuno ng nayon. Kaya nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga diretso sa mga tao. Hanggang sa pagbukas ng pinto ng punong bayan, ang driver na ito ay isa ng ganap na DMB. Matapos brutal na kagatin ang punong bayan, mabilis siyang sumugod sa karamihan, at ang eksena ng pagdiriwang ay mabilis na naging magulo. Tungkol naman kina Rudy na manugang at ang iba pa, patuloy pa rin silang umiiwas sa paghabol ng DMB na mayordomo. Gumagamit sila ng pick-up truck para maglaro ng taguan. Ngunit sa sandaling malinlang na nila ang kalaban, biglang tumunog ang telepono ni Rudy. Ang DMB na mayordomo ay sumugod ng walang pag-aalinlangan. Lahat sila ay halos mamatay sa paglaban para maprotektahan ang bata. Habang nag-aagawan ang dalawang panig, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi alam kung bakit, biglang tumigil sa pagkilos ang DMB butler. Hindi gumalaw, huminga ng maluwag ang lahat. Pagkatapos ay mabilis na tumakas sa pinangyarihan, sinamantala naman ni Rudy ang pagkakataong ito para sumagot sa telepono. Naging dahilan pala ay ang asawa ni Kenneth ang tumawag. Nang malaman na buhay pa ang kanyang anak, huminga ng maluwag ang babae. Gayunpaman, napakahirap hanapin ang lokasyon sa liblib na lugar na ito. Ang dalawang panig ay maaari lamang magkita sa pinakamalapit na lugar. Kahit na siya ang pinuno ng nayon, nang dumating sina Rudy at ang iba pa, nakita nila na lahat ng dumalo sa pagdiriwang ay naging mga DMB na sila, kaya agad silang nagpasyang bumalik. Ang tagapag-alaga na nasa pinakahuli, dahil sa pagiging pabaya, ay biglang sinunggaban at kinagat ng isang DMB. Ang ingay na ito ay nakahikayat pa ng mas maraming DMB. Ngayon, hindi na sila makatakas. Tanging ang pansamantalang pagtatago sa bahay ng pinuno ng nayon ang tanging paraan. Buti na lang at lahat ng DMB ay nagkakainan sa labas ng bakuran. Mukhang ligtas sa loob ng silid na ito. Maingat na isinara ni Rudy ang malaking pinto, at sa susunod na sandali, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Nalaman niyang nakalapit na pala ang kabilang panig sa bahay ng pinuno ng nayon. Gayunpaman,
Ang malaking bakuran sa harap ay puno na ng mga DMB. Dahil sabik na makita ang kanyang anak, inutusan ni Kenneth si Rudy na businahan ang sasakyan para magbigay ng senyales. Ngunit hindi inaasahan na ang mga DMB na ito ay partikular na sensitibo sa tunog. Nang marinig nila ang busina, sumugod sila na parang mga peteng. Nang maamoy ang amoy ng dugo, napilitan si Kuya Bambang na paandarin ang sasakyan. Mabilis na tumakas papasok sa nayon ang mga DMB na humahabol ng walang tigil, na nagresulta sa pagiging brutal na pinatay ng mga tao sa daan dahil sa mga DMB na dinala. Ang presyon sa grupo ni Rudy sa loob ng bahay ng pinuno ng nayon ay nabawasan. Nataranta sila at tumakbo patungo sa malaking bakuran, at nakita nila ang sasakyan ng driver na nahawaan. Sayang, ang harap ay nabangga at hindi na mapapatakbo. Nagplano pa si Rudy na tawagan ang kanyang asawa para sunduin siya, ngunit biglang nakita niya ang isang DMB na sumugod mula sa bukid. Mabilis na tumakbo ang lahat patungo sa tarangkahan ng nayon, at sa daan ay nagkataon silang nakakita ng isang maliit na bahay na kahoy. Mabilis na inakay ni Karina ang kanyang pamangkin papasok habang si Rudy ay nanatiling nasa labas para magbigay ng suporta. Nakanganga silang dalawa na nakatingin sa labas, at sa kabutihang palad, walang sumunod. Pumasok si Rudy na puno ng dugo ang katawan. Matagumpay niyang nalabanan ang mga DMB, ngunit kinagat siya sa braso ng kalaban. Marahil ay naramdaman niyang hindi na siya magtatagal. Lumuhad si Rudy at pinagsabihan ng kanyang anak, "Kung wala na ako, sana ay mabuti mong maprotektahan ng iyong ina." Pagkatapos sabihin ang mga ito, kusang tumayo si Rudy. Nang pagtalikod niya ulit ay tuluyan na siyang nagbago. Si Karina, para protektahan ang pamangkin niya, halos ibigay na ang lahat ng lakas niya. Sa huli, ginamit niya ang momentum ng pag-atake sa pinto ng DMB para matagumpay na mapabago rin ang kalaban. Matapos nilang tamaan ng pares, sa wakas ay pansamantala nilang nalampasan ang problema. Gayunpaman, ang panig naman ni Kenneth ay nakaranas ng bagong panganib. Nais lang niyang makasama muli ang anak niya, ngunit nang ay ikot ni Bambang ang sasakyan sa tapat ng bahay ng pinuno ng nayon. Hindi niya napansin ang truck sa harap. Nagawa nitong tumaob ang sasakyan nilang dalawa sa kalsada. Nagulat ang driver ng truck at nagmadaling bumaba para tingnan. Buti na lang at hindi malubhang nasaktan ang dalawang kasama ni Kenneth. Ngunit dahil din sa pagkaantala na ito, ang grupo ng mga DMB sa likuran ay nakahabol na, kawawa naman. Ang mga tao sa truck na papunta sana sa bahay ng pinuno ng nayon para maghandaan. Ngunit sa huli ay sila naman ang magiging handa para sa mga DMB. Ang driver ng truck ay nakatayo na lang doon, tulala. Kaya sa isang kisap mata lang ay inatake na ng mga DMB. Natakot din si Kenneth, mabuti na lang at hindi kalayuan ang istasyon ng pulisya sa unahan. Sa oras na iyon, pinag-uusapan ng mga pulis sa istasyon kung paano haharapin ang mga nakumpiskang paputok nang biglang pumasok ang magkapatid na Bambang na hingal na hingal. Agad nilang isinara ng mahigpit ang pangunahing pinto habang humihingal. Sinasabing may malaking bilang ng mga DMB ang lumitaw sa labas. Kinawian sila ng hepe ng pulisya, nagbabalak na una niyang dalhin ang mga tao para mag-imbestiga. Iiwan lang si Pulis Roman para alagaan ang dalawang si Kenneth. Ngunit nang sila ay nagmamadaling sumugod sa pinangyarihan ng aksidente, ay nakatagpo sila ng mga DMB na mas mabangis pa sa kanila. Ang ilang pulis ay hindi nakareact at namatay agad sa lugar. Tanging ang hepe ng pulisya ang nagkaroon ng pagkakataong makapagpaputok ng ilang beses. Sa kabilang banda, sina Karina at ang kanyang pamangkin ay nagtatago sa bahay ng isang residente. Bigla silang nakarinig ng yabag sa labas ng pinto. Sa kabutihang palad, ang pumasok ay hindi DMB kundi si Nis, ang taong nakatakas mula sa pagtitipon sa bahay ng pinuno ng nayon. Ang bahay na kahoy na ito pala ang bahay niya. Agad na tinawagan ni Nis ang kanyang nobyo, na pulis na si Roman, ngunit bago pa niya may palamang sitwasyon, ay naputol na ang tawag niya. Nakatakas na ang hepe ng pulisya mula sa kawan ng mga DMB. Nagmadali siyang pumasok pagkatapos ng hirap na mapigilan ang pag-atake ng mga DMB. Napansin nila na nakagat pala ang hepe ng pulisya. Hula ni Kenneth, mabilis siyang magiging halimaw. Ngunit nagpumilit pa ring tumawag ng ambulansya si Roman, kaya agad na gumalaw ang hepe ng pulisya. Tumayo si Bambang, nakita niyang hindi maganda ang sitwasyon kaya mabilis niyang hinugot ang baril ng pulisya. Sayang lang at hindi niya napatamaan sa ulo ang hepe ng pulisya, nahulog ito sa lupa at nasugatan. Ngunit hindi pa tuluyang patay, habang hindi nakakapaghanda, muntik nang makagat si Roman. Sa pagkakataong ito,
Napagtanto niya ang pagiging nakakatakot ng mga DMB. Mabilis na sumugod ang mga kasama ni Bambang para tumulong. Nagtulungan silang lahat at sa wakas ay naikulong nila ang hepe ng pulisya sa kulungan. Gayunpaman, sa labas ng istasyon ng pulisya ay nagtipon na ang maraming DMB. Ang kapatid na lalaking mahilig mag-game na si Bambang ang pinakamakatwiran. Pinapatawag niya si Roman para humingi agad ng tulong. Samantala si Kenneth, nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahil alam niyang nagtatago ang anak sa bahay, inakala pa rin ni Nis na ligtas ito. Halos maiyak ang babae sa sobrang emosyon, samantalang nang marinig niyang nag-mutate ang kanyang asawa. Bahagya lang siyang kumunat ng noo, mabilis na inagaw ni Bambang ang telepono. Pinagsabihan niya ang pamangkin na manatili lang sa loob ng bahay at huwag na huwag lalabas hanggang sa dumating ang mga tutulong. Agad silang pupunta para makipagkita sa nag-mutate na hepe ng pulisya. Kahit nakakulong sa hawla ay hindi tumigil sa pagsigaw, ang tunog na lumalabas ay nakahikayat ng mas maraming DMB. Si Roman ay nakaharang lang sa pinto nang biglang tumunog ang radyo ng istasyon ng pulis. Nalaman niyang dumating na ang rescue team na ipinadala ng mga nakatataas. Ngunit hindi inaasahan, sa susunod na segundo, narinig ang mga nakaririmarim na sigaw mula sa radyo. Sa huli, tuluyan nang naputol ang komunikasyon. Walang nakakaalam na bago pa man makapasok sa nayon ang rescue team, sila ay tuluyan ng nalipol. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Roman. Umakyat sila sa hagdanan patungo sa atep at sumilip sa paligid. Sa labas, matagal nang napapalibutan ng mga DMB. Kailangan talagang ibalita ni Kenneth itong masamang balita kay Karina ngayon. Wala na siyang pakialam sa pagtatalo nilang dalawa. Ang tanging hiling niya ay maalagan ng mabuti ng kabilang panig ang kanilang anak. Samantala, sina Bambang at Roman ay nag-iisip pa rin ng paraan para makatakas. Napansin nila na ang mga DMB ay partikular na sensitibo sa tunog. Biglang naisip ni Roman ang malaking imbak ng paputok na nakumpiska. Sinubukan ni Ben na sindihan ng isang piraso ng paputok. Talaga nga, lahat ng DMB ay naakit at lumayo dahil sa ingay na iyon. May iyon na may ilang motorsiklo na nakaparada. Pwede silang magmaneho papunta sa bahay ni Nis. Nagmadali silang lahat papunta sa armory para maghanda. Si Bambang ay mahilig sa shooting games mula pagkabata, kaya hindi siya pamilyar sa mga ganitong uri ng baril. Ang tatlo ay tahimik na nagdala ng paputok papunta sa bulwagan. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng bahagya. Si Roman ay sumilip sa labas at nagsimulang magpaputok. Dahil sa liwanag at malakas na ingay, matagumpay nilang napaalis ang mga DMB. Tatlong armadong lalaki ang lumabas sa istasyon ng pulisya. Ngunit may ilang DMB pa ring natira sa harapan. Si Roman ay otomatikong nagpaputok at ang malakas na tunog ng baril ay muling nakahikayat sa mga DMB na iyon na bumalik. Huli na para sila ay tumakas. Wala silang magawa kundi ang magtago sa likod ng mga riot shield. Mabilis na naubos ni Roman at Bambang ang bala sa kanilang mga baril. Ngunit lalo pang dumami ang mga DMB na nagkukumpulan sa paligid. Nang malapit nang mawalan ng pag-asa ang lahat, biglang may kumidlat sa kalangitan. Ang mga DMB ay tumingala habang ang susunod na ulan ay tila bumubuhos mula sa langit. Lahat ng mga DMB ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Ang tatlong tao ni Bambang ay naramdaman ang pagkausyoso at nag-atubiling lumabas. Si Karina at ang iba pa ay nagulat din sa malakas na ingay. Nalaman nila na si Rudy na nag-mutate ay nakawala mula sa bakal na bar. Ang malakas na pagbangga ay nakakuha rin ng atensyon ng ibang mga DMB. Ngunit ang biglaang pagbuhos ng ulan ay tila nagpatigil sa oras. Napagtanto ni Karina na ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang makatakas. Ngunit pagka-start nila ng motorsiklo, biglang sumugod ang nag-iba ng anyong si Rudy. Tatlo silang sabay na napasigaw sa takot at inarangkada ng todo. Sa wakas ay nakalabas sila sa bahay na kahoy bago pa man makalapit si Rudy. Sa sandaling iyon, si Kenneth at ang dalawa pa ay naglalakbay pa rin sa gitna ng mga DMB. Ngunit hindi nila inaasahan na mabilis din ang paghupo ng ulan. Sina Roman at Bambang na nasa likuran ay agad na napalibutan ng mga DMB. Dahil sa kanilang bulletproof vest, mabilis nilang inutusan si Kenneth na sumakay na. Sinubukan nilang dalawa na gumawa ng ingay para maakit ang mga DMB. Nang Kenneth ay tumakbo palabas kaya napilitan silang umatras sa istasyon ng pulisya. Mabilis na pumasok si Kenneth sa loob ng truck. Bago pa man siya maabyutan ng mga DMB, napagtanto niya agad ang isang bagay. Tila hindi niya alam paano magmaneho. Sinubukan niya ng ilang beses ngunit hindi niya pa rin mapatakbo ang sasakyan. Sa sandaling iyon, dumating sina Karina at ang dalawa pa sakay ng motorsiklo.
Nakita sila ni Kenneth mula sa malayo at agad na nagbusina upang akitin ang mga DMB. Gayunpaman, walang pakialam ang mga DMB at nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa tatlo. Sa kritikal na sandali, sinindihan ni Kenneth ang huling paputok at sa wakas ay napaakit niya ang mga DMB palayo. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtakas, nagkita rin sa wakas si Kenneth at ang kanyang anak. Ngunit bago pa man sila magalak, sa paligid ay may mga nagkalat na DMB, kaya nagmadali silang nagtago sa loob ng truck. Buti na lang at magaling magmaneho si Karina. Mahusay niyang pinaandar ang sasakyan at inabutan ang gas ng todo. Kinontrol niya ang truck para sumalpok sa gitna ng mga DMB. Nakakalungkot, nang malapit na sila sa istasyon ng pulisya, sa kanya napagtanto na sira na pala ang preno. Ang resulta, diretsong sumalpok ang truck sa istasyon ng pulisya. Buti na lang at hindi nasaktan sina Kenneth at ang iba. Si Bambang lang sa presinto ang hindi nakaiwas. Isang paa ang nadaganan ng gulong, nagtangkang umatras si Karina. Ngunit nakita niya ang maraming DMB na pumapasok mula sa butas. Nagmadaling binaril sila ni Roman, ngunit tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga DMB. Buti na lang at napansin ni Karina na walang DMB sa likurang pinto ng presinto. Sinabihan niya ang lahat na mabilis na umatras doon. Inakay ni Roman ang kanyang kasintahan habang umatras at lumalaban, ngunit nakalimutan niya ang mutated killer sa hawla. Kawawa naman ang braso ni Nis na nakagat. Nagalit si Roman at walang tigil na pinaputukan hanggang sa siya mismo ay natamba ng mga DMB. Subalit ang kanyang kalooban ay napakalma. Tahimik niyang kinuha mula sa bulsa ang singsing na hindi pa naibibigay. Nagkatinginan sila ni Nis at ngumiti bago dahan-daang ipikit ang kanilang mga mata. Pabalik sa panig ni Bambang, naubos na rin ang bala ng kanyang baril. Nang makita ang pagdagsa ng mga DMB, malakas niyang sinabi sa kanyang kapatid na babae na mabilis na umalis. Nang makita na talagang ayaw umalis ng kausap, diretsong nagpaputok ng paputok si Bambang. Dahil may tumatagas na langis mula sa kalapit na truck, si Kenneth ay nagdusa at kailangang dalhin ang kanyang anak upang tumakas mula sa istasyon ng pulisya. Nang ang mga DMB ay ganap na sumugod, si Bambang ay matapang na inihagis ang paputok na hawak niya. Ang liwanag ng apoy ay nagpaliwanag sa kalangitan ng gabi, na may kasamang malaking dami ng paputok. Ang malaking apoy ay agad na nilamon ang mga nakapaligid na DMB. Nagtagumpay na nakatakas ang tatlo ni Karina mula sa istasyon ng pulisya. Ang mga motorsiklong nakaparada sa gilid ng kalsada ay magagamit pa. Gayunpaman, nagpakita si Kenneth ng sakit, bukod pa rito, nakagat siya ng DMB sa huling labanan. Ang wakas ay nakatakda na. Si Kenneth ay nagpaalam na lang ng may pag-aalinlangan sa kanyang anak. Sa oras na ito, may malaking bilang ng mga DMB ang lumabas mula sa apoy. Sumigaw siya at sinabihan silang mabilis na tumakas, pagkatapos ay sinindihan ng paputok sa kanyang kamay, sadyang inilalayo ang mga DMB sa pagkakataong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang sarili niya bilang pain. Nang sumikat ang araw, sa wakas ay nailigtas ni Karina ang kanyang pamangkin mula sa nayon. Ngunit hindi nila alam na ang mayordomo ay nag-mutate na. Siya ay papunta rin sa labas ng nayon, patungo sa napakaabalang lungsod. Ang malaking kliyente ay handa ng bilhin ng pabrika ng parmasyutiko. Nagtataka pa rin ako kung bakit hindi ko makontak ang boss. Pero hindi ko inaasahan na may nakalagay na bote ng immortalidad na gamot na ubos na sa mesa. Mukhang hindi pa tapos ang kwento tungkol sa DMB Vero. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang immortalidad na gamot. Sa tingin ninyo maganda ba ang pelikulang ito? Kung maganda, mag-comment ng numero 1. Kung medyo okay lang, mag-comment ng numero 2. Salamat sa inyo sa panonood hanggang dulo. Paalam at kita-kits!